Sa puntong ito po ay makakasama natin si Attorney Jose Cabato Jr., abogado po nung 5 binabanggit ni Lia na sumalang po sa preliminary investigation ng DOJ kanina, kaugnay pa rin ng investment scam na yan. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po din sa iyo, Jinky. Opo, sa ngayon po, ano po yung status nitong 5 to? Sila po ba'y pwede maging witness? Sila po ba'y suspect? Ano po ang... Hindi ko masasabihan kung ano ang status nila. No? Pumunta dito sila sa Maynila para i-surrender yung custody nila sa NBI dahil marami silang threats sa buhay nila coming from investors, as you have been hearing, that the situation in Pagadian is very volatile. But itong mga kliyente ko, itong 5, hindi kasali sa operation sa Pagadian, pero madadamay. So, ang ginawa namin is for them to come over. And the very purpose of them coming over is to testify and give their sworn statements as to really what actually transpired from the time they came to know Mr. Manuel Amalilio up to the time that they were deserted by Mr. Amalilio on October 9 of this year. Sasabihin nilang lahat, nakikita na nalaman nila, at saka pakita nila lahat ng dokumento, isasubmit namin sa DOJ. At saka nasa DOJ na yan, magdidetermine sa kanilang participation, sa kanilang involvement, at saka kung meron man silang liability. So, it is not for me to determine. Kung pag-uusapan po yung mismong operation, parang hindi ho sila masyadong sangkot doon. It's more of parang na-recruit din sila. Actually, nagsimula ito sila. Yung ito si Lilian Gan Lim. At saka ito si Edward Lim, nagsimula como empleyado ni Mr. Amalilio. Ito naman si doktora, 2 doktora, no? Si Willany Rodriguez, at saka ito si Willany Fuentes pala, at saka ito si Neisel Rodriguez. Ito mga doktora, they started as investors. At saka ito si Lorex Lopez, nagsimula din to as investors. And later, through their association with Mr. Amalilio, na tawagan sila pumunta sa Maynila at saka sa harap ng isang abogado na kinuha ni Mr. Amalilio, na pinpointed sila as board of directors. Hanggang doon lang ang participation nila as far as the transactions entered into. Ibig sabihin yung brains talaga ho, nung grupo, nung investment group, Amalilio pa rin. At may mas tataas pa ba sa 5 ito? Wala na. Wala na. So, para directly under sila ni Amalilio? Yes, under the direction. At saka, liliwanagin ko na itong 5 na ito, walang alam or wala silang direct participation or involvement sa operations sa Pagadian City. Pero nag-recruit ba sila? Wala, hindi siya nagre-recruit. Nangumbinse ng mga kliyente? Hindi nagre-convince dahil nung napasok sila dito kay Mr. Amalilio, meron na ito, nagsimula na. Para pinasa lang sa kanila yung mga investors ni Amalilio. Pero kung sakasakali ho na yun nga, magbibigay ho sila ng mga impormasyon, hanggang sa anong level po yung impormasyon na maibibigay nila? Parang administrative lang, ganun po? Hindi. Hanggang paano pumapasok yung pera galing sa mga investors at saka paano lumalabas yung pera. Saan daw ba napupunta yung pera? Yun ang hindi ko masasabi ngayon dahil I don't want to preempt ang pending preliminary investigation. Pero ito ba'y na-transfer? Malamang abroad, accounts abroad, Switzerland? Meron. Hindi naman sa Switzerland. Cayman Islands? Hindi naman ganon. Pero meron silang dokumento na ipapakita na ayaw ko mag-preempt kung anong findings ng prosecution panel ng DOJ. Hanggang matatapos ito, kasi pumunta kami dito, hindi sa maghahanap ng tulong. Ang amin dito is for them to tell the truth, disclose everything, and present the documents, and it's for the DOJ to determine their level of participation, their involvement, as well as their liability, if any. Alam ng mga kliyente ko yan. Okay. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat. Attorney Jose Cabato po, ang abogado po ng 5 miyembro ng board ng Aman Futures Group.